Boss, patay na siya. Anong gagawin natin? Linisin natin ng maayos. Huwag nating hayaan na magturo sa atin. Sino yun? Anong boses yun? Linisin ng maayos. Huwag hayaang magturo sa atin. Patay na talaga siya. Huwag kang mag-alala. Tinatanggal ko lahat ng bakas. Gagawin kong malinis, walang bakas. Nakikita na ako. Kakatapos lang kong mabawi ang paningin tapos nakita ko pa ang krimen. Kung madiskubre ako, mamamatay din ako. Munting taga-bundok. Naghahanap ka ng ano? Gino, nakita mo ba ang aking tungkod? Gino, anong nangyari? Hawakan ng mahigpit. Huwag mong hayaang mahulog pa. Mauna na ako. Boss, malamang ipinadala siya ng show. Gagawin na ba natin? Mas magiging interesante pa kung siya yon. Pulubi, tumayo ka diyan. Huwag mong lapitan ang aming pintuan. Mama, andito na ako. Sisi, kasalanan ni Mama na pinabayaang mawala ka. Nawala ka namin sa bundok ng mag-isa. Hindi ka pa nakakakita, di ba? Ang bata pa naman niya. Akala ko patay ka na. Mama, actually ang mga mata ko. Bakit ka napunta sa amin? Anong gusto mo? Tito, namatay na ang tatay ko. Hindi na ba ito bahay ko? Siyempre naman. Kung uwi ka na, manirahan ka na dito. Mama, wala nang abala. Hindi ako titira rito. Baba na ako sa bundok. May dalawang bagay lang. Una, kukunin ko ang 20% na shares ng Pioneer Group. Yun ang iniwan sa akin ang tatay ko. Anong ibig mong sabihin yan? Lindsay, walang dalang kahit ano. Parang pumunta ka dito para manligaw ng ginahasa. Kung wala ang tatay ko nitong mga taon, matagal nang bumagsak ang grupo. Ano ang karapatan mo na humingi ng shares? Sisi, mag-isang kamilya tayo. Hindi mo naman alam mag-manage ng kumpanya. Walang kwenta ang dami ng shares para sa'yo. Sino nagsabing walang kwenta? Plano kong gawing dote ang shares. Kakasalan ko ang Shen family na anak na lalaki. Ano? Akala mo pa kakasalan mo si Shen Yanbin? Shen Yanbin. Ang lakas naman ng pagkatawag mo, napakapamilyar. Mama Cho. Hindi ninyo malilimutan ang huling-hiling ang tatay ko, di ba? Noong araw, gusto niyang ipakasal ka sa Shen family. Pero pagkatapos niya mamatay, nagkasakit ka ng malubha, nawala ang paningin mo, at nawala ka ng ilang taon. Ang kasal na to, inaganap na lang ito ni Lin Liao para sa'yo. Si Yanbin at ako, nagmamahalan kami. Hindi talaga posibleng kunin ka niya. Mahal ka ba niya? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, mas mahal niya siguro ang pera. Ikaw, MS Lin, sandali lang po. Babalik agad ang misis. Akisabi kung saan ang CR. Diretso lang doon sa harapan. Sasabayan ko po kayo. Hindi ba siya bulag? Paano niya malalaman na andun ang siya? Bakit nandito siya? Tinunton niya ba ako? Sino? Munting dalagang pari. Nagkita tayo ulit. Ikaw? Yung mabait kahapon. Sabi mo, ano ang pakay mo sa paglapit sa akin? Dumating ako para mag-propose. Mag-propose. Ako si Lindsay, panganay na dalagang Lin family. Para tuparin ang kasunduan sa kasal ko sa Shen family. Akala mo patay ka lang. Napakagaling nga naman ng plano mo. Napakatapat mong aso ka. Kung mamatay ka, malulungkot ba ang amo mo? Ako talaga to. Handa na po ba, Miss Lin? Nandito na si Mrs. Shen.
Ahan na. Sa susunod, totoo ang gusto kong marinig. Sino nga ba siya? Hindi parang sumugod pumasok. Miss Lin, Parang taga Shen family pa nga. Miss Lin. Anong dahilan ng pagbisita mo sa Shen family? Naalala pa kaya ni Mrs. Shen? Ang dating kasunduan sa kasal ng pamilyang Shen at Lin? Sa totoo lang, nawala ka ng maaming kaon. Wala nang saysay ang kasunduan. Bukod pa rito, ang kilalang anak ng Lin family ay si Lin Liao lang. Hindi ikaw na si Lindsay. Kung mag-ipon man ang aking anak at pamilya Lin, hindi ito magiging ikaw. Narinig ko, binabagsak ang Suri Group ng isang misteryosong grupo. Malubha ang sakit ng Lolo Shen. At iisa si Shen Yanbin ang nagdadala sa pamilya. Malamang na sobrang hirap para sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang 20% shares ng Pioneer Group ay ipinamana sa akin ng aking ama. Sigurado akong malulunasan nito ang agarang problema ng pamilya Shen. Ah, ganon pala. Mukhang wala ng pag-asa. Akala ko sanang makikipag-alyansa ako sa pamilya Shen para mapilitan si Tito na ibigay ang shares niya. Kasunduan na. Bukas na tayo magpa-register ng kasal. Hindi ko inakala na magiging madali ang lahat ngayon. Master, tagal na rin tayong hindi nagkita. Master, nakakakita na kayo? Hongze, mula ngayon bilang manggagamot na yuksi, ako ay normal na tao. Pero bilang silingsi, bulag pa rin ako. Panatilihin mo ito sa lihim. Huwag kayong mag-alala, Master. Panatag, di ko ito ibubulong sa sinuman. Master, saan tayo pupuntang gayon? Sa Malmuna. Sunod, dalhin mo ako sa ospital para bisitahin si Lolo Shen. Kailangan kong gamutin ang kanyang sakit. Dito ka, Lolo. Inom ka ng mga gamot na to araw-araw. Wala namang effect. Hindi na ako inom. Lolo. Ito ay espesyal na sabaw na linuto ng nanay ko para sa'yo. Iwan mo sa tabi. Lolo, kumusta na ang kalusugan nyo? Ganoon pa rin, walang pagbabago. Mamamatay din naman akong nakapikit. Hindi ba iniligtas ko kayo? MRC. Dinala ninyo ang tinatawag na SANY. Ang SANY pala ay isang batang babae. Girl, ito ang panganay na apo ni Lolo Shen. Shen Yanbin. Shen Yanbin. Siya ang aking fans. Mukhang malas siya sa pera. May dumi ba sa mukha ko? May asulitim sa ilalim ng mata. Mahina ang katawan. Magpahinga kayo. Hindi pa gumagaling si Lolo. Wala akong gana kumain. Sa loob ng kwarto. Parang amoy lasang dito. Lolo Shen, may naipong lason ang katawan ninyo. Matagal na itong naipon. Sinasabi ninyo na lason ako. Kaya pala walang makita ang mga doktor. Sabi nila matanda na kayo. Pero sino ang maglalason sa inyo? Hayaan ninyo, susubukan ko munang magturok. Ano ang ginawa mo? Yan Bin, huwag kang magwalang galang. Hindi ka taka-taka, SANY talaga. Pagturok nito, mas magaan na ang katawan ko. Pesensya na, batang SANY. Nagkamali ako sa'yo. Ako si Yuxi. Hindi ako isang SANY. Ang lason sa katawan ni Lolo Shen. Mag-i-inject tayo kada 3 araw. Pagkatapos ng 3 beses, halos gumagaling na siya. Sige. Moon manggagamot. Ikaw ang talaga kong tagapagligtas. Pag gumaling ako, sana dumalo ka sa handaan ng pamilya Shen. Ipakikilala kita sa mga matagal kong kakilala. Saj, Mrs. Shen, tinawag ninyo ako. Ang dalagang Lin na dumaan kanina. Nakita mo siya, di ba? Hindi. Ang maliit na bulag, si Lindsay nga pala. Gustong ipakasal ni Lindsay kay Shen Yanbin. Panaginip lang yan. Umayag ka na sa kasal na ito para kay Shen Yanbin. Ano ibig mong sabihin? Ang panganay mong kuya, kailangan niya ng shares sa Pioneer Group. Bulag si Lindsay. Hindi pa kayo magkakilala ni Shen Yanbin. Di niya matutukoy. Hindi ba nagkaroon na ng alyansa ang kuya sa pamilya Lim? Ete o nakababatang babae, pareho lang. Arrogante ka na ba? Ilabas mo ang kamay. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mag-alsa? Hindi na kailangan ako ang kumilos.
Ina. Kontento ka na ba? Sasang-ayon ka o hindi? Sabi ng nanay, di nga maglakas loob ang anak na sumuway. Huwag kang magloko. Medyo hindi na maayos ang pag-iisip ng nanay mo. Pag nagkamali lang, pwedeng mamatay siya. Lumayo. Lindsay, kung handa kang mamatay para kay Shen Yanbin, sige, gagawin ko nga para sa'yo. Tatay, noon ikaw ba talaga? Inilagay mo ba si nanay kay Lin Liang? Hindi ko na maalala. Pero hindi ko talaga maintindihan. At pinilit mo akong pakasalan si Shen Yanbin. Ngayon nakita ko parang walang pera ang kapalaran niya. Ibabalik ko muna ang shares, saka ako maghihiwalay. Kung hindi mo, wala na akong pera. Tulong! Lindsay, kung talagang kailangan mong magpakasal, mas mabuti nang maging patay na asawa na. Ikaw na naman. Parang pinapatay mo siya. Mapupunta ka sa kulungan. Mali pala ang pagkakakilala ko sa'yo. Pag lumitaw ka sa tahanan ng Shen, ikaw ba ang nakababatang kapatid ni Shen Yanbin? Shen Huiyuan. Bumaba talaga ako para tuparin ang aming kasunduan. Nagkataon lang na nakita kita. Pagkatapos ng bukas, ako na ang magiging hipag mo. Huwag mo na akong hipuin. Hipag. Magkakapamilya naman tayo. Bakit kang tumatawa? Kahit natanga ka at nakakahabag, pero hindi pa rin kita palalampasin. Grabe itong peste na to. Pag napangasawa niya ang pamilya Shen, delikado ang buhay niya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Girl, bukas ng gabi ang salusalo ng pamilya Shen. Pupunta po ba kayo? Pupunta. Ah, girl, sabi pa ni Lolo Shen, i-anunsyo raw nila ang kasal ng apo nila. Anong babaeng bulag ang papakasal dito? Papakasal sa isang tambak ng utang, tamad at lesenggo. Kahit natanga ka at nakakahabag, hindi pa rin kita palalampasin. Girl, Nandito ako. sabihin nyo lang ang address. Bukas kukinin ko kayo. Kung magagamot ko ang kamayang peste na yon, siguro, hindi na niya ako gustong patayin. May halaga rin pala to. Mama, tata, may ninakaw sa bahay. Lindsay, anong ginagawa mo? Maaga pa at sigaw ka na. Tatay, yung mga mahalagang gamit ko sa kwarto, at ang mga nasa kabinet ng antigong iyon, kinuha niya lahat. Lindsay, hindi lang ka nang lilinlang sa labas. Gagawa ka pa ng magnanakaw sa sariling bahay. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na sa mama at tapa. Aano mo mahihirang agawin ang gamit ng kapatid mo? Lahat ng antigong nasa silid na to. Koleksyon yon ng papa ko. Wala namang problema. Kung hindi ninyo maalala, pwede kong tawagin si Abogado Lin para ipanotaryo. Lalo na at ito'y mga alaala ng kuya. Hindi mo dapat ibenta at ilabas. Hindi iyan makabubuti, kawalang galang sa magulang. Tito, ginagawa ko ito para sa kapakanan mo. Dahil ipinakasalang mama ko sa'yo. Kung iwan pa namin ang mga alaalang papa, baka maalala pa siya ang nakaraan. At masama ang mangyayari. Mas mabuti pa na ako na ang mag-alis nito. Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Maganda naman ang relasyon ko kay Zhong Liang. Mama, parang kagagaling lang ang papa mo. Tumakas ka na agad at nag-asawa kay Tito. Sobrang buti mo naman. Nakakalimutan agad siya. Ito ang iniutos ng papa bago siya namatay. Ayun na nga, ngayon araw na rin ng pagpasok mo sa pahanan ng Shen. Magayos ka na at pumunta ka na. Ikaw, Tingnan natin, sa family dinner mamaya, malalaman niya ba na ikinasal siya sa isang may kapansanan? Makakayanin pa ba niyang umiti? Mrs. Ito ang kwarto ni Shen Yanbin. Salamat. Hindi ba ito ang first love ni Shen Yanbin? sino nag-utos sa'yo? Huwag mong galawin ang gamit ko. Umalis ka. Ah, ikaw pala si Shen Yanbin? Ang dali-dali mong magbakite kay kuya. Hindi. Ang suot mo ng ganyan. Maggapanggap ka bang manghuhula sa salusalo? Mrs. Shen, sabi niya sasamahan ako ni Shen Yanbin bumili ng gown. Naghihintay ako sa kanya. Sasamahan ka ng bayaw mo. Pareho lang.
Shen Huiyuan, magpapalit ako. Pwede ka munang lumabas? Seg. Sadyang sinusubok niya ako. Shen Huiyuan, huwag kang maniktik. Sinong nanikti? Huwag magaksaya, bilisan mo. Kapag suot ang gown na ito, sa'yo, isang probinsyana, ang ganda, parang natuklasang yaman. Tama si Shen Huiyuan. Kailangan pa natin si Shen Huiyuan. Hilahin mo ang zipper ko. Ako, simpleng dalagang taga-bundok. Hindi pa ako nakasuot ng ganitong uso na damit. Nanginig ang kamay ng Orsyo. Baka may problema sa kidney niya. Mas mabuti sigurong magtitiis muna siya. Kung hindi, madaling maging impotente. Sino ang sinasabi mong impotente? Shen Huiyuan, mukhang talagang isa kang ganap na inutil. Nakakatawa talaga. Bakit nakatitig ka? Kung hindi ka makapagsalita, manahimik ka na lang. Maganda ang damit na to. Gustong-gusto ka. Hubarin mo at ibigay sa akin. Bakit naman? Custom made ito, hindi pangkaraniwan. Kahit ibenta ka pa, di pa rin kakasya ang pera para bilhin to. Hindi mo trabaho alamin kung may pera ako o wala. Lumayo ka. Ang kita mo naman, akalain mo bang sasaktan mo ako? Kayong dalawa, hawakan ninyo siya. Tanggalin ninyo ang damit niya. Dala ako ni Shen Huiyuan. Tiyak ba kayong hindi nyo tatanungin ang opinyon ng Orsyo? Isang walang kwentang tao siya. Pero bahagi pa rin siyang Shen family. Gawin nyo na ang gusto nyo. Gusto kong makita kung may lakas loob siyang humarang. Tanga. Ito ay ang personal na EI card ng presidente. Bulag ka rin ba? EI card. Dapat ang presidente mismong duyi ang magbigay. Makakakuhang pinakamataas na trato. Kahit ako wala nito. Paano magkakaroon ang simpleng dalagang taga-baryo nito? Mrs. Sabi niyo ba galing sa presidente ang card na to? Hindi ko naman nakikita. Paano mo malaman? Kung peke ang card na to, dadalhin kitang hubad palabas at susunod ka na lang. At kung totoo naman, Walang problema. Laluhod ako at hihinging tawad. Seg. Sagot ko na para sa kanya. Shen Huiyuan, kung wala ka namang ginawa, baka pwede kang maglaro ang putik sa labas. Ok ba? Tara, bilisan mong i-check. Akala ko na nga, Lindsay. Maghubad ka. Titulungan kita maghubad. Ginagalang na Yuguan Zenren, Ginang. Maligayang pagdating sa Dui Bridal. Mayroon kayong pinakamataas na EI na serbisyo. Sabihin nyo lang po. Maliit na bulag. Gusto kong makita kung ano pang lihim ang tinatago mo. Sino ang tumaya dapat manalo? Luhod ka at magpamapahit. Siguradong hindi sa'yo ang card na to. Sigurado na ikaw ang nagnakaw. Kahit hindi man sa akin yan, totoo pa rin yan. Talo ka. Ikaw, Lindsay. Sabi ng presidente, kinikilala lang niya ang card, hindi ang tao. Swerte mo ngayong araw. Hindi ka pa naapahampas. Gagaya ka pa ba? Walang kwenta. Huwag kang magloko. Hindi ko tatanggapin ang paghingi mo ng tawad. Larga ka na. Sino ba ang humihinging tawad sa'yo? Lindsay, maghintay ka diyan ha. Wala na ang magandang araw mo mamayang gabi. Ano, Shen Yanbin? Abala lang kami sa bagay ng grupo kamakailan. Pagod na pagod kayo siguro. Sabi ng katay ko, kung kailangan nyo ng tulong, handang kumulong ang Lin family. Sabihin mo sa Lin Boyao ang pasasalamat ko. Shen Huiyuan, bakit hindi ako sinundo ni Shen Yanbin? Dapat ba kaming sabay na lumabas? Hindi ba't hindi maganda yon? Paano naman? Wala nang mas bagay pa rito. Ito ang unang beses mong pumunta sa ganitong klase na lugar. Ikot kita, Lin Liao.
Hindi ba siya bulag? Naglalakad o hindi? Ano nga ba pinagkaiba? Huwag mong sabihin ganyan. Sige na, sige, hindi na ako magsasalita. Ero, gaya ng kapatid mo. Bukid, nasa bukid. Sa baryong bukid, isang babaeng baryo. Tapos naman kay Shen Hyeyuan. Parang bagay naman sila. Huwag kang magkamali. Asawa ko si Shen Yanbin. Lindsay, pwede ka bang magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili? Nawala ka ng ilang taon. Tapisin mo pa ring nakabalik ng maayos. Sino ang nakakaalam kung hindi ka nagbenta ng sarili mo? Mga babaeng marumi gaya mo. Walang karapatang maghangad ng nobyo ni Liao. Walang dapat mong gawin. Kasado na kami. Kasal na. Anong sigalot pa ito? Lolo Shen. Ete, nagbibiro lang siya. Sabi niya si Kuya Yanbin ang asawa ko nga. Kalokohan. Nobya ng kapatid. Hindi tayo kailanman nagkaroon ng ugnayan. Ang salo-salo ngayon, para nga ipinagdiriwang ang kasal ninyo ni Huey Yuan. Ikaw, magpakitang galang ka. Ito ang marriage certificate ninyo ni Shen Huayuan. Huwag mong sabihin na niloko kita. Kahit na bulag, makahaplos pa rin at malaman. Mrs. Shen, pinaglaruan mo ako. Mag-inga sa sinasabi mo. Ako ang biyenan mo. Hindi ko kinikilala ang kasal na to. Sumama ka raw sa kama ni Shen Huayuan. Pagkatapos, pinilit mo akong payagang mapasama ka sa pamilya. Ngayon hindi mo na ito kinikilala. Kahit may kapansanan sa kamay si Shen Huayuan, hindi mo dapat siyang hamakin. Bulag ka, bagay ka lang sa isang anak na ipinanganak sa labas. Tama lang. Shen Huiyuan, kailan ako sumama sa kama mo? Anong sinabi ng nanay? Iyon na ang totoo. Mrs. Shen, binabaliktad mo ang katotohanan at gumawa kang palabas. Ayaw niyong tuparin ang kasunduan ng Shen at Lin, di ba? Sa tingin ko, hindi gusto ng Shen family si Lindsay. Pero dahil may kasunduan, Kaya gumawa kayo ng paraan para lokohin ang kasal. Binubuli ninyo siya dahil bulag siya. Tama. Lindsay. Paano magiging seryoso ang kasalang napagkasunduan noong bata pa? Lalo pa at kayo ni Shen, Huey Yuan magulo ang relasyon. Hindi kami bagay. Kung sabay-sabay ng loko ang buong Shen family sa kasal, at kusang binuwag ang kasunduan, kailangan kong paliwanag. anong ibig mong ipaliwanag? Swerte mo na nakapakasal ka sa Shen family. Kahit na ikinasal ka sa isang may kapansanan, iyon pa rin ang karangalan mo. Tito Lin Zongliang, ibigay niyo ang swerte sa anak mong babae. Gusto mo ba? Ang kapal ng mukha mo. Kinuha mo ang kumpanya ng tatay ko. Naninirahan ka sa villa ng tatay ko. Pinakasalan mo pa ang misis ng tatay ko. At ngayon pa, apiin mo ang nag-iisang anak ng babae. Ikaw, Kung talagang ibaba mo ang sarili mo para sa Shen family, tumabi ka na lang. Lolo, may payo ako para sa'yo. Ang loloko sa pag-aasawa, hindi ka magtatagal. Ang buhay mo, 2 araw na lang. Kahit gustong maghiwalay, huwag mong isumpa si Lolo Shen. peste ka, gusto mo pa maghiwalay. Sirain mo ang reputasyon ng Shen family. Shen Huey Yuan. Hahayaan mo lang ba siyang magkalat ng kalokohan? Lindsay, huwag kang mag-imbento. Paano kung maging totoo yun? Ikaw, gusto mo ba akong patayin ng galit? Shen Huey Yuan. Noong may sakit si Lolo, hinana pa rin niya ang doktor para sa'yo. May apo akong lalaki. May pinsala sa nerbiyos ng kaliwang kamay. Maaari mo ba siyang suriin? Hindi pera ang problema. Pumayag na ang magaling na manggagamot. Ayusin niya ang kapansanan sa kaliwang kamay. Hindi mo dapat inisin si Lolo. Tama lang yan, sabi ni Kuya. Baka mamatay siya bago pa magamo. Sino ang hingi para pagalingin ka? Ama mong walang puso, ina mo rin di nagmamalas. Wala kayong makukuha sa bulsa kahit 2 bakal. Kung ayaw gamutin, ayos lang. Sige, maging walang kwenta ka na habang buhay. Lolo, kung di ka magpapaliwanag ngayon, mamamatay ka. Batang peste. Labas ninyo siya ngayon. Kung marinig ko pang magsalita siya ng kalokohan, labas na kayo mula sa Shen family. Munting bulag. Wala ritong tumatanggap sa atin. Umalis na kayo. Girl, Marcy, dumating ka rin. Sabi mo, dumating na ang magaling na manggagamot. Bakit hindi ko siya makita? anong tingin mo? Hindi ba nandito ang guro ko? Ate ko lumaki sa bundok. Marunong lang siyang mandaya at manloko. Mukhang nagkamali kayo ng tao. Hindi lang yan. Bulag pa rin siya. Guro ko, hindi siya bulag. Girl, Magandang araw po, Emershe. Ako si Lindsay, anak na babaeng Lin family. Hong Zai mula ngayon bilang manggagamot na yuksi. Normal ako, bilang si Lindsay. Bulag pa rin ako. si Binibini Lin Ki pala. Kinagagalak ko kayong makilala. Tatay, hindi pa po kayo kumakain, di ba? Nagproklama ako ng medicinal na sabaw para sa inyo. Ikaw, papakainin mo pa siyang gamot? Lindsay, tingnan mo ang ginawa mo. Umalis ka, sama ka sa akin pauwi. Tito, kung ayaw mong payagan ng divorce ko, kung ganoon ang testamentong tatay ko. Tito,
Hindi mo naman babaliwalain yan, di ba? Bakit hindi mo na ibalik ang shares na ipinangako mo sa akin? Ibalik mo na sa akin, para magamit ko bilang dote. Ibigay ko iyon sa Shen family bilang dote. Tito Lin, totoo ba ang sinasabi niya? Tatay, ibigay na ninyo sa kanya. Ang ate ay matagal nang nawalay. Karapat dapat tayong magbayad pinsala sa kanya. Hindi ito maliit na halaga. Walang pagmamadali sa pag-transfer ng shares. At saka, kailangan may abogado na nandyan, di ba? Nang dumating ako, nakita namin si Abogado Lin malapit lang. Dinala na namin siya agad rito. Walang anuman. Binibini. Si Tito Lim ba yan? Ang tagal nating hindi nagkita. Binibini. Noong araw ang chairman, iniwan niya sa inyo ang isang kalye sa South City. At ilang properties pa. Ano? Iyon ang pinakamataong at pinakaprestihiyosong lugar sa South City. Abogado Lin, bakit hindi mo ito sinabi sa akin nitong mga taon? Ginoong Lin. Ito ang lihim na testamento ng yumaong chairman. Pag naging ganap na adult ang binibini, ibinibigay ninyo sa binibini ang 20% na shares. Kahit magdemanda pa, hindi mag-iba ang magiging resulta. Tito, pumirma ka na. Panindigan mo ang sinabi mo. Itong shares ibibigay ko kay. Shen Huiyuan, tanggapin mo ang dot ko. Munting bulag. Talagang ibibigay mo sa akin. Siyempre, kung sino ang asawa ko, kanya ang dote. Huiyuan, palagi kang masunurin. Walang kwenta. Sino ang nagapirma sa'yo? Tamang kuya. Dapat pakinggan ng misis. Kuya Shen Yanbin, hindi ba sabi mo dati papipirmahin mo? Si Lin sinacute na to. Bakit bigla kang magkakaroon ganitong maraming ari-arian? Relax. Ang lahat ng Kailin family, atin na, ikaw at ako. Kuya, may kailangan siya sa akin. Umalis ka na. Guwapo. Lakas ng loob mo ah. Ginagalaw mo pa ang kailangan ko. Nakakamali ka, kuya. Hindi naman ako tatapang. Sa tingin ko, ayaw mo na bang alagaan ang matanda nating Clute na yun? Ibigay mo ang shares. Kung hindi, marami akong paraan. Papahirapan ko siya ng sobra. Gusto ko siyang makita. Kung hindi, huwag kang magtaka kung sisinihan natin lahat. Sige. Ibibigay ko sa'yo. Guwapo, ito ang kaparusahan mo sa pagbabanta sa akin. Ang gago na yan. Kung kinuha niya ang shares, hindi niya na ba kailangang patayin ako? Pero, kaya niyang pumatay. Bakit siya napapagalitan pa ni Shen Yanbin ng ganito? Parang, may hawak siyang kompromiso sa kamay ni Shen Yanbin. Di nasahan, iniwan ng tatay ko ang ganitong dami ng ari-arian para sa akin. Ganito, hindi na kailangang mangalap ng ligaw na gulay ang mga tao roon. Lumapit ka rito. Lin Liao, inapabor mo ang sarili mo. Ang posisyon ni Papa sa grupo hindi matatag. Kapag nawala ang 20% na shares, ang mga luma at konserbatibong miyembro, tiyak hihila nila ako pababa. Papa, ang Pioneer Group halos patay na. Sige na lang, bitawan na lang. Anong sinasabi mo? Kung wala akong sumusuporta sa grupo, saan ka makakakuha ng branded na bag? Saan ka makakakuha ng mamahaling kotse? Sasabihin ko sa iyo ng diretso. Shen Yanbin, gustong bilhin ang Pioneer Group. Ano? Pinaghirapan ko yan ng maraming taon. Mahirap ko pa nga nakuha mula kay Lin Zongliang. Taon-taon kong pinatakbo para makuha to. Papa, huwag muna magalit. Sabi ni Shen Yanbin, basta payag ka lang. Pagkatapos ibibigay niya sa inyo ang Tsuri Group na may 30% na shares. Alaga ba? Siyempre, kapag nagkakasal ako kay Shen Yanbin, pagkatapos magiging isang pamilya na tayo. Pagdating noon, hindi ba magiging sayo ang bahagi ng Shen family? Tungkol dito,
Kailangan pag-usapan ng mabuti si Shen Yanbin. Kapag nawasak na ni Shen Yanbin ang South City Chamber, tapos ayusin na natin si Lindsay, yung cute na yun, ang mga assets ng matandang iyon, hindi siya makakuha ng kahit isang sentimo. Ama na, tara na. Anong tinitingnan mo? Shen Huiyuan, pwede ka bang huwag kang maging bastos? Masaya ba magganggat na bulag? Hindi ka lang bulag, bini ka pa. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi talaga ako nakakakita. Ikaw naman, alam mong nagkamali ako sa pag-aasawa. At sumama ka pa sa kanila para linlangin ako. Masaya ba sa'yo lokohin ako? Hindi. Sobrang saya nga. Anong ginagawa mo? Natakot ka. Gusto mo na naman akong patayin? Kung takot ka talaga mamatay, mas mabuti pang sabihin mo na sa akin. Anong balak ni Shen Yanbin sunod? Paano ko malalaman? Ginagawa niya ang lahat para lokohin ka. Wala siyang kakialam sa buhay mo. Ikaw pa ang tumataki para sa kanya? Ako. Nakakadiri ang pagmamahal mo. Gusto niya akong patayin. Hindi lang dahil baka nakita ko siyang pumatay. Kundi tinuturing niya akong pag-aari ni Shen Yanbin. Sinabi ko na, hindi ko talaga kilala si Shen Yanbin. Kung hindi naman, saan ka kukuha ng baraha para makipagnegosyo sa kanya? Aba, alam mo nga pala lahat. Ako, Ang bungang mukha kong ito. Pagpatay? Para lang siyang simpleng bagay. Ano ka ba? Ano pagkakaiba mo sa pagkatay ng baboy? pagkatay ng baboy. May alam ka naman sa sarili. Sasabi mo ba ang totoo? Walang problema. May buong gabi pa kami. Ikaw. Lindsay, inutusan na kang mag-alay ng saa. Ang tapang mo pinatalsik mo ba ako? Pasensya na. Mrs. Shen, nawawala lang ang isip ko sandali. Ginagamit pang Mrs. Shen. Siya ang iyong biyena. Biyanan? Inom ba kayo ang saa o ayaw nyo na? Anong inom? Bad omen yan. Aga baryo nga talaga, baryo ang ugali. Walang kaawang pinag-aralan. Linisin mo yang sahig ngayon din. At hugasan mo rin ang mga tasa at plato. Lolo, hindi ba sinabing doktor sa'yo? Huwag kang uminom ng kung ano-ano. Isang mangkok lang ng sabaw naman. Ang among babae. Iiwan ko na rin sa'yo ang sabaw na yon. Ngumingiti ka pa. Magandang umaga, Xiao Shen Huiyuan. Medyo nanginginig ako dahil lamig. Grabe, pinasorpresa mo ako. Mas mabuti kung may iba ka pang kakayahan na pangligtas. Kung hindi, hindi na ito magiging masaya. Paano ba talaga niya maunawaan ito? Yung taong si Shen Yanbin, kaawang tao lang siya. Paano ako makikiyang kasama niya? Anga ka talaga. Anong ginagawa mo? Kakayanin mo pa bang lumakat? Shen Huiyuan,
Kahit na may awa ka at tinulungan mo ako magbanda, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan. Na nagkalat ka ng glass at nasaktan ako dahil doon. Kung ako yung nasa lugar mo, hindi na glass ang ikakalat ko, kundi mga kusilyo. Hindi ito dahil sa iyo talaga. Pero kakapasok ko lang naman ako. Wala pa akong naiinis sa iba. Kanina umaga sinabihan mo pa na hindi tatagal ang lolo, tapos ibinuhos mo pa tubig sa matandang babae. Di ko sinasadya yun. Bahala na. Shen Huiyuan, bakit parang hindi ka nagrespeto sa lolo mo? O sa nanay mo? Wala kang kinalaman diyan. Master, may ikukwento akong biro sa inyo. Takot na takot si Lolo Shen, nagbibigay ng 8 milyon. Naluluhod para bumalik ang loob nyo. 4 milyong 8 milyon. Kahapon gabi tinulugan ka sa Shen House ng ganyan kalaki ang paghihirap. At tutulungan mo pa rin siyang gumaling? Sus, kakain akong tayong nakatayo. Sobrang hawakan ko. Girl, kulang ka ba talaga sa pera? Sinabi sa akin ni Tito Lin, yung mga lupa at tindahan kumikita. Kinuha yun para bumili pang iba pang lupa at tindahan. Wala na silang maibibigay na 1 sentimos. Bibigyan kita. Magkano kailangan mo? Hindi pwede. Ang bagay na galing sa wala, kailangang ibalik sa mas malaking kapalit. Mag-ingat ka, Guro. MRC. Sino po siya? Siya ang aking guro. Dumating siyang gayon para gamutin si Lolo Shen. Naku, may totoong himalang doktor talaga. Baka scam lang yan. Worry ka lang. Hindi ka na niya gagamutin kahit magbayad ka pa. Munting manggagamot. Yung nangyari sa handaan ilang araw lang ang nakalipas. Huwag mo na sana pansinin. Iyon kasi asawa ng apo namin mula sa baryo. Nagkapaabala lang. Lolo Shen, ay ayaw ko talagang marinig yan. Klaro namang kayo muna ang nag-breach ng kontrata. At ayaw ninyong ibigay ang dote. Niloko nyo pa ang aking guro. Pinahihirapan nyo yung dalaga, pinapakasal sa isang inutil. Marcy, ito ay pribadong usapan ng pamilya Shen. Naku, medyo pakialamaya ka naman. Gagamot mo pa ba o hindi? Tigil ka na. Munting manggagamot. Sa mga araw na ito, pakiramdam ko maliwanag ang isip ko. Parang ganap na akong gumaling. Humiga ka. Babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Mga tonic, herbal na pagkain. Hindi na kailangang kumain pa. Nakakainis. Huwag kang mag-alala, munting manggagamo. Hindi na ako magtatangkang kumain ng wala sa lugar. Huiyuan, sama-sama natin ihatid ang munting manggagamo. Girl. Ang swerte naman. Nasakan din ang paa niya. Girl. Bakit hindi mo sinasabi sa kanila na ikaw ang tunay na manggagamot? Para hindi kanila malitin. Inilalaan kanilang parang isang simpleng babae mula sa bundok. Ang lason kay Lolo Shen. Malamang manggaling sa loob ng pamilya. Walang mabuting tao sa pamilya Shen. Kung ipapakita ko ang aking pagkakakilanlan, hindi ba ako magkakalat ng gulo? May punto ka naman. Yung kay Shen Yanbin, hindi ko napapasukin. Anong nangyari? Ang Zuri Group ay pangunahing nasa drug & cosmetic business. Noong nakaraang product launch, may naggulo sa event. Inakusahan na pampulbos nila ay may lason. Pag sobra ang gamit, hindi lang mukha ang masisira. Naingay pa siya at nasusuka. Pinupunan nila ang pamilya namin. Hindi ako sigurado, pero tiyak si Shen Yanbin. Gawa yon South City Chamber. Tingnan ninyo nga, walang sala ang pasyente. Sig, ihahatid ko muna kayo. Tinawag pa ako ni MR Liu ng Tiancheng Realty. Kailangan kong pumunta doon muna. Munting doktor, magkita na naman tayo. May napansin ka ba? Allergy lang naman. Kung talagang nagkapatong-patong ka sa usapan namin, baka mas mabuti kung makipagtulungan ka sa akin. 50 milyon. Sasagutin mo ba? Una, sabihin mo kay Shen Yanbin na wala kang makita. Pangalawa, itigil mo ang pagtusok sa Lolo Shen. Inaasahan mong mamatay ang lolo mo. Inaasahan mong mamatay ang lolo mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magkano ang ibinigay ni Shen Yanbin sa'yo? Doblehin ko ang alok. Kita mula sa kasamaan. Ayaw kong tanggapin. Kita mula sa kasamaan.
Ang munting doktor, palabas ay banal. Pinigilan ako ni Shen Huiyuan. Sinabi niya na ang kaso ng pagkalason ngayon ay isa palang plano ni Shen Huiyuan. Sasabihin ko ito kay Shen Yanbin. Sige, sabihin mo na. Ako lang ang kambaktira na walang nagagawa. Kung gustong magkakamatay ng maliit na doktor, hindi ko napipigilan. Kahit anong dahilan niya, hindi dapat isangkot ang inosente kung hindi nagiging katulad kang salarin. Huwag mangaral kung di mo naranasan. Walang dahilan para turuin ang iba. Wala siyang trabaho. Ano magkakaroon ng 50 milyon? MS Lindsay, may napansin ka bang problema? Walang malalang pinsala sa katawan ng pasyente. May mga pamumuo at mala fiber sa suga. Mukhang residual ng allergen yon. Kung hindi ninyo mahanap ang allergen, malamang hindi galing sa produkto. Ayos. MS Lindsay, ikaw ang swerte ko talaga. Kung di pa natin alam ang pinagmulan ng allergy, kailangan imbestigahan. Iba pang bagay na nilagay sa mukha. Kasama na ang pinanggagalingan ng tubig. Ibabalik kita sa ospital muna. Shen Yanbin, parang hindi ninyo pinapansin ang biktima. Hindi naman. MS Lindsay, pakitulungan po. Gawin ninyo ang makakaya niyong gamutin siya. Pigilan ninyo ang naglalagay ng gamot. Boss, kung lalong kumalat ito. Malaki ang bagsak ng Tsuri Group. Napapagod ang puso ninyo. Pagkatapos, silipin natin kung papanagutin ang mga may gawa. Magbibigay din kami ng malaking kompensasyon. I-terminate na natin. Nahuli na tayo. Anong? Ang mabuting kuya ko, nakahanap na naman ng bagong kasangga. Bibigyan kita ng isang araw. Hanapin mo at alamin ang pagkakakilanlan ni Lindsay, ang sinasabing SANY. Pagkatapos mong malaman, wawasakin mo siya. Ito ang medical consultant ng grupo. Tungkol ito sa kaso ng pagkalason. Maaring magbigay ng profesional na paliwanag si Miss Yutsi. Hindi naman lason ng pasyente. Inilagay ang allergen sa tubig. Kahit inumin o hugasan ang mukha, magdudulot pa rin ito ang allergy. May matibay na ebidensya na ang Tsuri Group. Hindi rin kami magpapakampante sa sinumang nagnanais manira ng grupo. Para hindi madamay ang South City Chamber, malaking sakripisyo ang kakailanganin. Ano na ang nakuha nyo? Lumitaw na parang himala ang sinasabing SANY. Maliban kay Shihong ng Tanyu Entertainment, walang makakagnay sa kanya. Walang makita na spending record o connection. Ano ang galaw niya? Nakakatuwa nga. Ang CCTV ay nagpapakita. Lahat ng beses, nakapark ang kotse ni Shihong doon. Pagbaba ng SANY, pumunta siya sa blind spot ng CCTV. Nawala siya malapit sa lumang bahay ng Shen family. Boss, kakatuklas lang po ng tiyam namin. Nakapark ulit ang kotse ni Shihong doon. Pumasok sa kotse ang SANY nang walang belo. Mrs. May sumusunod. Tumutok sa akin. Kotse ni Shen Huiyuan, takbo. Nabunyag ako. Mrs. Shen, gaano ka pa katagal maggangga? Ikaw. Shen Huiyuan, bukas na sinundan mo ako. Gayon humahadlang ka pa at inaapi ang guro ko. Ano ba ang layunin mo? Ikaw pala si Yusi. Sinabi ni Shen Ersho na hindi niya kailangan ng paggamot ko. Ngayon nagsisisisi na siya. Pasensya na. Nagkamali ng tao. Girl, bakit sinusundan ka ni Shen Huiyuan? Huwag muna mag-alala. May tunan sa unahan, doon natin siya iwan. Maghanap kang taong halos kasing tangkad ko. Makababa mo ako sa unahan. Sig. Sa susunod, hindi ka na magkakaroon ng swerte na ganyan. Nobya, nakarating ka rin para hanapin ako. Kailan mo balak? Ibawi ang Pioneer Group. Paano mo nalaman? Hindi naman. Bakit mo inaakala na kukunin ko ito? Kasi ang Pioneer Group ay pag-aari mo.
Tito Lin, salamat sa sinabi mo. Nandito ako ngayon para kausapin ka. Tungkol ito sa testamento. Sige, sabihin mo. Bakit may isang lihim na testamento? Sino ba ang iniiwasan niya? Noong ikaw ay 8 taong gulang, bigla akong hinanap ni Chairman Lin. Nagtala siya ng 2 testamento. Sabi niya natatakot siyang may mangyari sa kanya. May mangyari? May mga kaaway ba ang tatay ko? Ayon sa pagkakaalam ko, wala. Mabait si Chairman Lin sa pakikitungo. Kahit ang mga katunggali sa negosyo. Respetado pa rin siya ng mga yon. Iyan ang pinaghiyapan kong itinayo ng maraming taon. Naagaw ko pa ito kay Lin Zonglia. Tito Lin, hindi ba naisip mo na baka ang aking ikalawang tito? Parang hindi rin tama sa'yo, di ba? Iniisip mo rin na ginawa ng aking ikalawang tito para kunin ang grupo. May ginawa ba siya laban sa tatay ko? Binibini, hindi mo ba alam? Anong relasyon ng iyong ina at ni Lin Zongliang? Tigil muna. Kung gusto mong pumasok dito, unang yumuko ka sa akin. Kung gusto mong pumasok dito, unang yumuko ka sa akin. Hindi ako susuko. Hoy, gwapito. Ayusin mo ang pwesto mo. Ang shares ng Lin family. Inapahiya mo kami ng 1 beses. Hindi ka na makakatakot ng pangalawang beses. Kung maluhod ka at lumapit. Kung hindi, di ako makakasiguro kung ano ang gagawin ko sa kanya. Kung makababa na ako, paano ba naman ako hindi magwawalang galang? Zhao Qingqing. Noong una, para makapasok ka sa Shen family, ganito ka ring lumuhod at nagmakaawa sa akin, di ba? Talagang likas kayong mag-ina, ang cute ninyong magkatuwa. Mama, Anong palabas na damdamin ng mag-ina to? Ang nanay mo, walang hiya, siya ay isang mistress. Niloko niya ang isang may asawa. Tapos ipinanganak ang isang halimaw, ikaw. Gayon ang nangyari sa kanya. Karapat-dapat lang siya. Hindi ba ikaw ang nag-udyok noon? Sinamantala mo at umakyat sa kama ni Shen Linfeng. Nang malaman mong gagawan na sila ng ayos, tahimik kang naglagay ng lason, di ba? Manahimik ka dyan. Si Shen Linfeng ang manloloko sa loob ng kasal. Anong karapatan niya na humiwalay? Naku, may pananagutan ang langit. Maaga siyang namatay dahil sa sakit. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, papatayin ko siya. Kung ano man ang galawin mo sa kanya, kahit isang hibla ng buho, maniniwala ka ba sa akin? Bukas, dadalhin ko ang bangkay ni Shen Yanbin sa'yo. Ipapadala ko sa'yo siya bukas. Ikaw, nangangahas ka ba? ina, Dapat alam mo na, pinakamasama kong ayaw ay paggamitan ng aking mama bilang panakot. Kung abot ka sa kahit isang buhok niya, hahanap ako ng lugar na walang tao. At kukunin ko ang laman ni Shen Yanbin. Hihiwain ko ng paisa-isa. Anga ka, baliw ka. Nasa kamay ko pa ang shares. Mas mabuti pang huwag mo akong pilitin magwala. Mahal, hintayin mo nga ako. Walang makakaligtas kayo ng mama mo. Nakaayos na ang lahat. ready na kaming kumilos anumang oras. Pag nakuha namin ang shares, magpapakababa ang alerto ni na Shen Yanbin at Zhu Ruier. Bibigyan sila ng kaunting pahinga bago nila ilipat ang nanay ko. Gagawin namin ang lahat ng paraan. Para iligtas siya. Huwag kayong mag-alala. Boss, kailangan bang magpaurap ang kamay ninyo sa ospital? Hindi na. Nasaktan ka. Saan ka nasugatan? Huwag magkunwaring mabai sa harap ko. Dumanas kang injustice sa labas. Tapusin mong magpasakim sa akin sa bahay. Bata ka ba? Linz, Ang laki na ng loob mo, ano? Sabi mo na ang gusto mo. Umupo ka ng maayos. Ikaw ba mismo magbubunot? O tutulungan kitang hubarin? Hindi ako takot sa babae. Tamad lang akong makipagtalo sa'yo. Shen Huiyuan mapagbigay naman. Sabi mo tama ka. Saan ang sugat? Bahala na. Isang inutil lang na kaliwang kamay. Walang gaanong pakiramdam. Walang pakiramdam pero nandoon pa rin ang sugat. Pag tumagal, mamamaga at tatawain. Kailangang tanggalin para gumaling. Kahit maghilom naman, mananatili ang pangit na pekla. Parang sa lumang keklat lang. Dagdag lang ng bagong pekla. Bilang minimum, hayaan mo akong takpan muna. Ako'y bulag. Huwag kang mabahalang loob.
Ito naman, aso ito. At mga ibang gasgas at suga. Ang sakit nito, naku. Natakot ako. Natakot ba o hindi? Kailangan hawakan para malinaw. Ito ang sarili kong ginhawa gamot sa suga. Epektibo siya. Salama. Alaga bang? Ayaw mong gumaling ang kamay mo? Hindi dahil ayaw. Kundi dahil hindi pwede. Ito na ang pinakamainam na paraan ngayon. Kulang lang ang kanilang kakayahan. Kung magtitiwala ka sa akin, matutulungan kitang gumaling. Babalik siya na parang bago. Bago. Sige na. Bahala ka, gawin mo na. Kung maayos itong kamay na ito, siguro mababago ang baluktot niyang ugali. Hindi na niya ulitin ang pagkakamali. Munting bulag. Hihintayin kong lumabas ang kahinaan mo. Ikaw, Tanggalin mo ang dami. sira lang ang kamay ko. Bakit tatanggal ako ng pangitaas? Akabak ako ng karayom sa iba't ibang bahagi. Tapos na maghubo, humiga ka. Nang nakita ko nung tinusok ng mga gamot si Lolo Shen, hindi naman sila naghubad. Bakit naman ako maghuhubad? Baka lokohin mo lang ako. Hindi naman ako manggagamo. Hindi ko kayang magtusok ng bulag sa ibabaw ng dami. Bukod pa rito, bulag naman ako. Kailangan kong hawakan para mahanap ang mga punto. May bagong abs na titingnan. Sino ba ang gustong tumingin ng kulubot na balat ng dalandan? Dali ka na. Ah, Shen Hui Yuan. Yung shares na ibinigay ko sa'yo, ano nang ginawa mo rito? Di ba alam mo na? Bilang kapalit na pusta, inilipat ko lahat ng shares sa kuya ko. Sige na. Wala akong pakialam. Tunay ngang kakampi ni na Shen Yanbing. Kung hindi, ganito karaming shares. Ibibigay sa hindi naman kahikawatan. Paano naman hindi nila intindihin? Sige na, ibigay nyo na. Hindi naman titigil ang peking santo na yan sa pera. May pagkakataon pa. Babalikan at kukunin ulit natin. Tito Lin, sing-sing ang kasal. Sarge, babalik ako bukas sa Pamilya Lin. Mag-iingat ako. Tatamaan kita ng karayom 2 beses sa 1 linggo. At saka yung ointment na ginawa ko. Pagkalipas ng 10 araw, may epekto na. Bakit ka babalik sa pamilya Lin? Gusto kong bumisita. Sa mga naiwan ang tatay ko. Bakit mawawala ang sing-sing ng kasal? Bakit biglang umuwi? Mama, nandyan pa ba yung mga gamit ko noong bata pa ako? Alam ko na pinagayaman ninyo ang tatay ko. Ang marami kong regalo. Gusto ko sana kunin pang alaala lang. Karamihan nandyan pa. Inilagay ko sa storage. Pwede mo ba akong tulungan hanapin? Kung may larawan tayo ng aming 3 magkakaisa. Wala na akong pagsisisihan. Sig. Salamat, Mama. Mama, ikakasal ka kay Tito Lin? Ikaw ba? Saka ka ba masasabi na natupad ang lahat? Kung mahal mo si Tito, bakit ka pa nag-asawa sa tatay ko? Lindsay. Anong hinahanap? Lin Zongliang. Atay na siya. Iayos ko mamaya ang mga bakas. Malinis na malinis. Hindi nila kami huhinalaan. Lindsay. Anong hinahanap mo?
Anong nasa ilalim ng kama? Naglaro lang ako ng singsing kanina. Nahulog yon sa ilalim ang kama. Bakit hindi ka na lang nasa sala? Bakit napasok ka sa kwarto ko? Gusto ko lang. Hanapin ng mga alaala ko tungkol sa tatay. Mama, hindi ko akalain na pagkatapos mong magpakasal kay Tito, manatili ka pa rin sa master bedroom na ito. Kahit ang ayos, hindi rin nagbago. Ako rin. Para may iwan na alaala. Nahanap na lahat ng gamit mo. Nasa baba. Mama. Mama, minahan niyo ba si tatay noon? Kasal na kayo. Sasabihin niyo ba na minahal niyo siya? Ang bangungot na to ang sumunod sa akin sa maraming taon. Naisip ko na rin. Ang sakit sa mata ko pala. Mama, Tata, anong nangyari sa inyo? Tito, anong balak mong gawin? Nakikita niyo na lahat. Tatay, ang mga umalipin sa'yo, magbabayad din ng kapalit. Guro, pera ito mula sa bentahan ng antigong gamit. Kabuwang 20 milyon. Bukas, hanapan mga oras at ipaakyat sa bundok. Sabihin mo na ipinagdiriwang ko ang mga guro. Ibigay sa mga kapatid na estudyante para maayos ang kanilang pamumuhay. Sag. Tama. Kamakailan, tinawagan ako ni Liu Tiancheng ng Tiancheng Realty. Sabi niya, nawawala ang anak niyang babae. Isa pa raw yon sa artist ng kumpanya ko. Natagpuan ng pulisya kanina sa lumang templo sa paanan ng bundok. Ang bangkaing kanyang anak. Boss, patay na talaga siya. Ayusin niyo ng maayos. Huwag ninyong hayaang magtaka ang iba sa atin. Guro, anong nangyari sa'yo? Bakit si Shai Hong kasama si Lindsay? Aba, ang cute naman. Nakipagkabit pa kay Shihong. Naghuhubog ka ba ng isip mo? Shen Huiyuan, bakit nandito ka? Ito ang bahay namin. Kung hindi ako nandito, nasaan pa ba ako? Anong nangyari sa'yo? Parang wala sa sarili ka. Miss na kita. Bakit namimiss mo ako? Baka. Naiibigan mo na ba ako? Magkadikit ang mga tenga sa ulo mo. Malapad at tuwid ang pagitan ng ilong at labi mo. Arang mukha kang pumapag-akit ng pera. Malamang may kapalaran ka sa kapangyarihan at yaman. Kung hindi ka sasagot, isipin kung kumapayag ka na. Hindi dapat. Dapat isa kang tulisan, hindi mayaman. Mahal kita. Hindi naman ako masochist. Kung gusto mo, pwede naman akong maging mas mahinahon. Shen Huiyuan, ang kapal mo ha. Mas kapal pa ako kaysa sayo. Gusto mo subukan? Seryoso, may sasabihin ako. Ikaw, bakit hindi ka nalang sumuko? Sumuko. Ano pa yon? Alam ko ang sasabihin ko ngayon. Babalak mong patayin ako para pipigilan akong magsalita. Pero payo ko sa'yo, walang makakalusot sa batas. Kung susuway ka at sasampahan mo ng sarili mo, makakabawas ang sentensya mo. Maaari ko rin ipagpatuloy gamutin ang kamay mo. Paglabas mo, magsisimula kang muling buhay. Bumalik ka nga sa Lin family. Parang naipit ang utak mo sa pinto. Kailangan, wala nang makakapagligtas sa'yo kahit ang Diyos. Kailangan kong magmadali sa diborsyo. Kung hindi, baka maging balo na ako. Hongze, yung sinabi mong Liu Ke noong nakaraan, sabihin mo ulit ng mas detalyado. Ayon sa mga taong nasa baba, kamakailan daw may lihim siyang relasyon. Palagi siyang nawawala, paminsan-minsan lang bumabalik. At laging may mga kakaibang pasa at sugat sa katawan niya. Dapat nga narasin na ng kumpanya ang kontrata niya. Ngunit siya, Nasabi ba niya kung sino ang boyfriend niya? sabi ng manager niya, hindi rin klaro. Pero narinig ko, parang isang mayamang si yun. Ayan, lumiit ng malaki ang sakop ng paghahanap. May iba pa bang kahalintulad na palatandaan? Halimbawa, nagsusuot ba siya ng guwantes? Wala naman. Ang tanga talaga ng babaeng to. Ang tatay niya, Yin Ming, isa sa pinakamayayaman sa South City. At napapaniwala pa rin siya ng mayayaman. Sigurado na ba ang pulis na boyfriend niya ang pumatay? Hindi naman sigurado. Akala ko lang. Pero nung nakita ang babae, puno ang katawan niya ng mga sugat. Malaki ang kinalaman na misteryosong boyfriend doon.
Hindi siya maaring walang kaugnayan. Shaehong, ang swerte naman na nagkita tayo. Shaehong, napuntahan ko kayo noon. Pero wala kayo ng oras noon. Dahil nagkita na tayo ngayon. Pwede ba nating pag-usapan ang tungkol sa gintong gawad? Ang karapat-dapat sa Gold Award ay sa kanila. Wala kang magagawa sa pakikipag-usap. Shaehong, isa rin akong pop artist ninyo. Sabi nyo lang, makuha ko yan, ang Gold Award. Makakatulong pa ito sa kumpanya. Hindi ba tama? Ikaw lang naman. Sasabihin ko, top ka rin naman. Tara, umalis ka na. Hindi mo ba nakikipag-usap ako sa Miss? Ikaw at ang aking ate. Maliban sa sakama na yun, ano pa bang pag-usapan natin? Lin Leo, kung magsisinungaling ka pa, palabasin kita sa tiyan niyo. Shaehong, payo ko, magmasid ka muna bago magsalita. Kung hindi ko makuha ang Gold Award, ipapaskil ko itong larawan online para malaman ng lahat na may pagkakabuhol kayo ng manugang ng Shen. Ikaw na may asawa, nakikipagtransaksyon ka ng pera sa ibang lalaki. Ano ba? Hindi ba sapat kay Shen, huwaiyuan ang kulangang yan para sa'yo? Ang dami mong alam, ah. Mukhang sanay sa trabahong to, ha? Kute ka, naglalakas ng loob kang insultuhin ako. Lin Leo, kung inaagawan mo siya, hindi ka na makakapasok sa industry. Shihong, kahit ikaw ang makapangyarihan dito. Pero sa huli, ikaw lang ay presidente ng tiyanyo lang naman. Yung mga tiyuhin mo sa bahay, malamang naghihintay silang ihulog ka. Pag dumating ang oras, kapag lumabas na ang balita tungkol sa inyo ng anakinaw ng Shen, sisiguro silang nasa top trending kayo. Sag, subukan mo nga. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. O ikaw ba ang mauna o ako ang mawawala? Marshe, marami namang kababaihan na swak sa iyo. Bakit ka magpapakawala ng kinabukasan? Dahil lang sa isang bulat, alisin mo ba ang lahat ng yaman mo dahil doon? Sino sa tingin mo ang nagbigay sa akin ng yaman at posisyon? Lin Leo, nagpapahayag ako ng mag-isa. Tinatapos ng Tianyu Entertainment ang kontrata mo. Gagawin kong hindi ka na makakabalik sa industriya. Kayo, magkapatid ninyong may tampo rito. Mas mabuti pa siguro kung isara mo ang bibig mo. Anak, anong nangyari? Ano ba, Ginoo? Tumawag si Liao. Hindi ko alam bakit tumatawag yung bulag na yan. Hindi pa man nagsasalita. Baka gusto mong puntahan siya, Ginoo? Baka may emergency siyang kailangan sa'yo. Mapapahama ka ba kung pumunta ka? Kahit na handa akong pumunta. Baka ayaw mo namang iwan ang sarili mong karangalan? Ito na ang pangalawang gayong buwan. Hindi ba sapat kay Warner ang nagpapaligaya sa'yo? Masaya naman ang ginoong ito. Siyempre, magdiwang tayo. May shares mula sa Lin family. South City Chamber. Agad na nawala ang yabang nila. Congrats, Shen Yanbin. Hindi ba palagi kang sumisigaw? Na gustong malaman kung sino ang nagtutustos kay Lin Liao? Sino nga ba yon? Ngayon, nakita mo na. Si Shen Yanbin. Masaya ka ba? Zhawan, nilait ko lang si Lin Liao ng konti. Ikaw pa ang umaakit sa boyfriend niya. Kinidnap ninyo ako. Gusto kong umuwi. Palayain ninyo ako. Pawiin ninyo ako. Makinig ka ng mabuti. Shen Yanbin. Gusto niya ng tahimik at masunuring aso. Palayain ninyo siya. Lumabas ka. Bantayan mo siya. Sige, Shensho, mag-enjoy kayo. Este na naman. Dalawang araw na lang bago ang paggamot. Bakit mo ako pinatawag? Asensya na sa panghihimasok. Ako nga. Ang maliit na manggagamot. Biglang lumalang ang lolo. Mas malala kaysa dati. Baka nagkamali ang paggamot. Hindi ba naniwala ang Mrs. Shen sa akin? Kung wala kang sasabihin, tumahimik ka. Bumalik ka na sa trabaho.
Munting manggagamot. Kailangang ikaw din. Kung magpapatuloy ka na ganito kalito, walang saysay ang paggamot ko. Naiintindihan ko ang sinasabi ninyo. Nang mga nakaraang araw, nag-hire ako ng bagong nutritionist. Walang sinuman ang dapat humawak ng pagkain ko. Sino ang akalain? Ang magising na lang ang isang araw, ayos na. Kapag nahanap ko kung sino ang naglason, Huwag ninyong sasabihin sa akin ang mga detalye. Ako'y doktor lang. Dumating si Yutsi. Mama, Hindi siya pwedeng manatili. Ako ang naglagay ng lason kay Lolo. Mama, paano mo nagawa yon? Shen Yanbin. Kung hindi mamamatay ang Lolo, magiging malaking pagbabago ang magiging tagapagmana ng Shen family. Kailangang mamatay siya. Mama, sobra na ang pag-aalala mo. Kung hindi ito ibibigay sa akin ng lolo, ibibigay ba sa wala namang kwentang si Shen Huiyuan? Ituring mo na lang akong sobra sa pag-iisip. Ang lason na ipasok na. Wala nang atrasan. Dapat tapusin. Kung maipagagaling niya si Lolo, buhay pa siya ng 10 taon kahit papaano. May sapat ka bang tiyaga para hintayin yon? Halika, Salamat. matagal na tayong di nakita. Ang bilis naman ng progreso ng relasyon ninyong dalawa. Kailangan ko ring pasalamatan ang kuya. Manugang, inaalala ko na baka magalit ka sa akin. Ngunit ngayon na nakikita ko kayong masaya, panatag na ako. Huwag magsalita. Nakikinig ako na medyo nakakadiri. ama na, tigilan nyo, kumain na lang kayo. Lolo Shen, nilapitan ako ng South City Chamber. Gusto ni MRY na makipag-strategic partnership ng pangmatagalan. Buksan ang international market. Nagsimula na akong mag-raise ng pondo. Hindi ba dati niya tayo pinipigilan? Paulit-ulit na talo ang South City Chamber dahil sa akin. Hindi naman tanga si MRY. Siyempre alam niya kung kanino pipiliin ang suporta. Hindi ako papayag dito. Lolo Shen, magandang pagkakataon ito para pasiglahin ang grupo namin. Bakit hindi ninyo pinapayagan? Dinaduda mo ang desisyon ko. Sa madaling sabi, hindi ako papayag. Huwag na pag-usapan ito uli. Shen Yanbin. Ikaw naman, anak. Hindi pa ako busog. Busog na. Parang nagteteleserye lang kayo kanina. Matagal na, wala pa kayong natinimplang inumin. Ngayon busog na naman ako. Kung ganun ang sabi mo, parang gutom na naman ako. Tama. Panahon na para maglagay ng karayom. Kailangan mong maghubo lahat ng damit ngayon. Umupo ka muna sa kama. Hintayin mo ako. Bakit naka-bath towel ka pa? Nahihiya ka? Bilang babae ka, wala ka bang hiya? Doktor pa rin ako. Huwag kang magalit. Maapektuhan ang paggamot ko. Magsisimula na ako magmasahe. Saan mo hinahawakan? Arte itong normal na prosesong paggamot. Huwag kang mag-isip ng iba. Bakit mo ako kinaga? Munting bulag. Huwag mong subukin ang pasensya ko. Oo. Gusto mo bang gampanan ang obligasyon ng mag-asawa? Estika! Pumayag si Lin Zhongli ang naibenta ang Pioneer Group. Kung gusto niyang maging sunod-sunuran ni Shen Yanbin, si Jeto pa rin natin yon. Kung kulang ang pera, magbenta pa ang ilang tindahan. Siguraduhin ninyong mabili ang grupo sa pinakamababang presyo. Pagkatapos nito, papaharin ko ang pamilya ni Lin Zhongliang. Pipilitin kong palabasin sila ng bahay ng tatay ko, hubad ang pera. Chairman Chen, bakit hindi kayo umupo? Paano ninyo nalaman na nakatayo ako? Kahit bulag na ang mata ko. Pero alerto pa ang pandinig ko. Huwag ninyo akong alalahanin. Madali akong mapagod kapag matagal akong umupo. Magpapahinga muna ng konti. Hindi mawawala ang pangalan mo sa mga salita ng boss. Hindi naman ako magpapakabuang gawa. May iba pa bang kailangang pag-usapan, Chairman Chen? Salamat kay Miss Lin sa tulong. May si MR, siya na nagtatagyod ng kooperasyon.
Nagsimulang maghanap ng puhunan si Shen Yanbin. Naghahanda siyang kunin ang pinakamalaking bahagi. Kahit wala ako. Sa likod ng chamber ay naroon si MRY. Kaya maabot mo pa rin ang layunin mo. Kung magtatagumpay ang plano, Tsuri Group, mawawala at posibleng mabankrupt. May galit kayo sa pamilya Shen. Yun ang pera ni Shen Yanbin. Sinundan ko lang ang agos. Kaya tinawag ako ni Chairman Chen. Ibig sabihin, hindi kayo kampante sa akin. Hindi naman. Pero itinuturing ka rin namang kalahating miyembro ng Shen family. Baka sobra na ba ang ginagawa ko? Ang iba, hindi na mahalaga. Sana, Chairman Chen, patawarin niyo ang dalawang matandang may sakit sa Shen family. Alam. Boss, ang misis palagi kang inisip. Iniisip. Iniisip niya ba ang matanda at may sakit na ako? Ilalabas ang balita na hindi pumasa sa drug test ang mga gamot ng Tsuri Group. Ipapakalat na hindi pasado ang inspeksyon. Susuntok ito kay Shen Yanbin nang hindi siya handa. May balita na ba tungkol sa autopsy? Nadiskubre namin ng maaga si Miss Liu. Kasalukuyang gumagawa ng ENA comparison. Pero yung galumang babaeng kaso na lang ang natitira. Mahirap nang makakuha ng lead mula sa kanila. Walang paraan para pagsamahin ang mga kaso. Sapat na para mapanagot siya. Yung matanda. Huwag mo akong sisihin. Ikaw at yung Shen Linfeng, pareho kayong patay na sa puso. Ayaw ninyong tanggapin kami, mag-ina. CJ, gagawin kong. Magsisimula sa paglipat ng pag-ari ng pamilya Shen. Tapos wala na kayong masusunod. Uminom siya. Sa loob ng kalahating buwan, unang unti-unti magsasayang ang mga organo niya. Hanggang sa mamatay dahil sa lason. Pagkalipas ng kalahating buwan, may sagning ceremony kayo sa South City Chamber. Ayos na ayos. Kung titigil siyang huminga habang nasa seremonya, makikita ng lahat ng harapan. Ikaw ang papalit bilang pinuno ng pamilya. Karapatan mo yan. Utang ng matandang yan sa'yo. Nagpadala na ako ng tao sa kanto para maghintay. Pag lumabas si Lindsay, agad. Huwag mag-iwan ng bakas. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman to unang beses nilang tumulong sa akin. Kahirap kumita, grabe. Buti na lang wala si Shen Huiyuan ngayong gabi. Kung nandyan siya, baka. Kailangan ko pang tusukin siya para makalabas. Anong balak nyo? Shen Huiyuan, iligtas mo ako. Tulong. Shen Huiyuan, tulungan mo ako. Shen Huiyuan. Bitawan mo. Hoy pre, huwag kang makialam. Hindi niyo siya madadala. Isang pikoy, may tapang ka pang magsalita. Mga tauhan kayo ni Shen Yanbin. Sugod. Maraming salamat po, Shen Huiyuan, sa pagliligtas sa akin. Hindi ko po deserve yan. Kayang-kaya naman ng manggagamot na palukuhin ang lahat. Naniniwala ako sa sarili ko. Sigurado akong makatakas mag-isa. Shen Huiyuan po, malaki po ang pasensya nyo. Napilitan lang talaga ako. Ano ba yung napilitan mo? Para noong unang beses nating magkita. Niloko mo na agad ako. Sino ba kasing nagbigay daan? Na kapag pumapatay ka, ako na naman ang nakakita? Shen Huiyuan po, pwede bang mamaya mo na ako patayin? Gusto ko lang. Magbigay ng ilang huling salita. Pwede po ba? Shen Huiyuan. Kuya, bagalan mo na ang takbo. Nakita mo kitang kumatay ng babae. Hindi po.
Paano naman makakapatay ang Shen Huiyuan? Pumunta ka lang para sumiksik. Shen Huiyuan, nagloloko ka ba? Kung nakita mo akong pumapatay, makatuwiran bang magkakamatay dahil natatakot sa parusa? Nag-iisa sa landas ng kamatayan, di ba? Di naman sobra kung may isasama kang madadamay, no? Ang saya ba? Masaya. Isa pang iko. Wag na. Tingnan mo to. Ang gabi may buwan pero kakaunti ang bituin. Tamang-tama para manahimik lang. Takaw ako. Shen Huiyuan, tinitingnan kita. Hindi ka mukhang taong mahilig pumatay. Hindi ikaw ang pumatay kay Liu Keran, di ba? At kung ako nga ang pumatay, Hindi naman posible. Narinig ko sinasabing ang suspect ay isang mayamang may-ari. Mukha'y normal naman sa unang tingin. Hindi tugma sa hitsura mo. sinasabi mo ba na hindi ako normal? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang suspect, isang pervert yata. Siguradong hindi kayo, di ba? Alam mo ba kung sino ang gustong pumatay sa'yo? Siyempre. May ilang nagtatangkang maglagay ng lason na bigong dahilan nag-aalala na. Natakot na baka sirain ko ang plano nila. Gusto mo bang maghiganti ng sarili mong kamay? Sa susunod na buwan, sa signing ceremony, lulusugin ko ng tuluyan si Shen Yanbing. Kinontak ako mismo ng South City Chamber. Gusto ni MRY makipag long-term strategic sa akin. Shen Huiyuan, hindi ba ikaw na si MRY na mayaman na kayang tumbalin ang bansa? Nailigtas na silang lahat. Paano ka ba gumawa ng ganito? Malapit ka nang maging pinuno ng pamilya. Bakit ka parang padalos-dalos? Mama, nawawala si Zhao Qingqing. Bumagsak din ang pagsalakay. Yung cute na yan ang nagligtas sa kanila. Mrs. Gino, nawawala ang ikalawang misis. Mukha namang may pakinabang. Inalagaan ng maraming tao na trader. Kung hindi sumusunod, patayin na lang natin. Ano ang gusto ninyong gawin? Patay ang lolo dahil sa pagkalason. Ang salarin ay ang ipinanganak na anak palaboy ng Shen family na gustong agawin ang kapangyarihan. 1 Tinanggal ako sa kontrata ng Tianyu Entertainment. Sabi pa ni MRC na ipapakulong niya ang aking karera. Anong gagawin ko? May nangyari ba? Si Edco. Nahuli ko silang nagkikiskisan ni MRC. Isang sinabi ko lang, hinila niya si MRC para tanggalin ang kontrata ko. Ginamit pa niya ang malisyosong paraan. Hindi ako nakapagsalita buong araw. Ang laki ni Singkite na yan na madaling magpalit ng kalaguyo. Lin Liao, huwag mo siyang pakialaman. Ikaw ay Mrs. Shen. Fianc ni Shen Yanbin, ang malaking hair. Mula nang ibenta ng pamilya namin ang grupo. At tumulong kami mag-finance kay Shen Yanbin. Busi na siya buong araw, di na namin siya nakikita. Medyo nag-alala ako. Baka ayaw na niyang mag-promise sa akin. Sa totoo lang, may narinig ako. Balitang papakasalan ni Shen Shou ang anak ng mayaman. Paano naman nangyayari yan? Gusto raw ni Lolo Shen. Sapagkat ngayon, Hindi ka naman pwede. Pupuntahan ko si Shen Yanbin. sandali, kung pupunta ka agad sa kanya, hindi ba lalong mahihirapan siya? May naisip ako. CJ, sabihin mo. Hindi na lang magkato. MR Presidente, pasensya na. May emergency na balita po. Biglang lumabas na may hindi pumasa sa drug test ang grupo namin. Muling binuhay ang kaso ng namatay noon. Kailangan ng emergency ER. Dapat pigilan agad ang kumakalat na balita. May nagpapatarget ba sa atin? Siyempre naman. Presidente, ang ibig kong sabihin, may ayaw sa atin na magtagumpay sa pagsing. I-notify ang South City Chamber. 3 araw mula ngayon ang signing ceremony. Opo, President. Kumusta nanay ko? Nag-alala si Shen Yanbin. Nareschedule ang signing, 3 araw na lang. Sinabi sa akin ni Chen Bin. Naku, muntik ko nang makalimutan. Ikaw pala ang boss ng South City Chamber. Ang yaman mo, grabe. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo ang South City Chamber. Hindi na kailangan. Bibigyan kita. Ang bayad sa konsultasyon. May 50% diskwento. Ituturing na. Magbabayad sa pagliligtas mo sa akin. Ang sagabal mo. Umupo ka lang doon. Sige.
Ayos na yan. Hintayin mo lang. Lindsay, Anong nangyari sa nanay ko? Anong nangyari sa nanay ko? Huwag kang matakot. nanay, Huayuan, anak ko. Nagdusa ka. hindi naman. Tatay, miss na kita. Lindsay, salama. Shen Huiyuan, bayaran mo lang, okay? Noong bata pa ako, ang nanay ko ang nag-isang liwanag sa buhay ko. Hanggang itinulak siya ni Zuruyer pababa ng hagdan. Sa mga taon na yun, paghihira, Kahihiyan. tiniis ko lahat. Ngayon, isa lang ang nasa isip ko. Patayin ang mga miyembro ng Shen. Ililigtas ko ang mama ko. Tapos, papakamatay ako. Ayaw mong mabuhay? Sa mga taon na to, hindi ko talaga nadama na buhay ako. Anong ginagawa mo? Sakit ba? Masakit. Ngayon ramdam mo na ba na buhay ka? Galing na ang kamay mo. Gumising na rin ang ina. Sobra na ang pera, hindi maubos. Tapos sinasabi mong di mo makita ang liwanag. Grabe, nangingilabot ang liwanag sa mga mata ko. Ikaw ang ilaw ko. Bigla lang humina ang lolo. Mama, mukhang hindi na kaya ni Lolo Shen. Yung patay na matanda. Sa wakas, mamamatay ka na. Noon, pinilit mong pigilan akong mag-asawa sa pamilyang Shen. Kahit ang anak kong lalaki, hindi mo gusto. Sayang, puro wala lang ang mga tao sa Shen. Pero ang apo mong pinakakinaalanganan mo, sila lang ang magiging matagumpay. Lumipas ang maraming taon. Nagsisi ka ba? Tama na, Mama. Huwag kang malungkot, nandito ang anak mo. Kukuha ako ng testamento. Sa seremonya, i-announce ko sa lahat na ang tanging tagapagmana ay ang anak ko. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Shen family. Lolo, nasa harap na ang pagkakataon para buhayin ang grupo. At ayaw mo akong payagan gawin yon. Ayaw nyo ba talaga na tuluyan kong kontrolin ang grupo? Kung ipipilit nyo na protektahan, si Shen Huiyuan, ang walang kwentang yan. Pahintulutan nyo siyang mamundok na lang. Huwag mag-alala, mabilis siyang sasabay sa'yo. Shen Presidente, Mrs. Shen. Sa wakas dumating na kayo. Chairman Chen, bakit kayo mismo ang lumabas sumalubong? Ay naku, hindi ako karapat-dapat dito. Noon pa man, nagkamali ako, maliit na pagkakamali lang. Maluwag po ang puso niyo. Pinupuri talaga ng boss namin ang inyo. Sa pagkakataong ito ng pakikipagtulungan, talagang sabik kami. Chairman Chen, malakas ang likod ng boss mo ah. Kung tama ang hula ko, siguro yung kilalang higante sa pharmaceutical na nasa ibang bansa. Si MRY ba yun? Shen Presidente, napakatalino niyo. Halika, pumasok po kayo. Shen Presidente, naghihintay po kami sa inyo. Kung hindi kayo papasok, Paano kami tatapang pumirma? mga nakatatanda, nagbibiro lang po kayo. Mula ngayon magkakatrabaho na po tayo. Inaasahan ko ang inyong gabay. Shen Presidente, napakamapagkumbaba ninyo. Naku, kumpleto na naman tayo. Mas mabuti siguro sinimulan na natin ang segning ceremony. MRC, baka gusto ninyong unang pumirma? Naku, nagbibiro lang si MR Shen. Ang Tsuri Group ang may pinakamalaking bahagi ng market. Siyempre kayo na muna ang mauna. Huwag na kayong magpahuli. Halina po. Pakiusap. Mrs. Shen, ang husay ninyo. Nagkaroon kayo ng anak na may pag-asa. Tama. MR Shen, magalang at may kakayahan. Wala nang iba para maging ulo ng Shen family kundi siya. Alam ninyo, mula ngayon, hindi na kayo maubusan ng biyaya. MR Shen, mabungang kolaborasyon. Mabungang kolaborasyon din. Zhao Qingqing.
Shen Linfeng, nakita ba ninyo lahat yan? Ako ang tunay na mananalo sa huli. Kumusta na? Ayos na ang inihanda. Sage, umalis na tayo. Aba, sino naman yan? Lin Liao, bakit ka nandito? Yan Bin, ayaw mo ba na pumunta ako? Hindi man lang, umulong naman dati ang tatay ko sa'yo. Tama na. Pagkatapos ng pagtitipon na lang tayo mag-usap. Yan Bin. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang unang nagtalikod sa akin. One Air, nandito na ako. Shen Yan Bin ang pilyo mo. Shen Yan Bin patayin yan. Bilis, ipapatay ninyo. Ginoong Shen, mga bata magpigil kayo. Chairman Chen, anong nangyayari? Ewan ko kung sino ang nagbiro nito. Ipapadala ko ngayon ang tao para i-check ang CCTV. Zawan, bakit ka kasama kay Shen Yanbin? Ang cute mo naman. Lin Liao, magsalita ka ng maayos. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit? Shen Yanbin, matalik kong kaibigan siya. Ikaw ang fayan ko. Naglilihim kayong dalawa sa akin. Hindi mo ba naiisip? Dapat ba kayong magpaliwanag sa akin? Tinatanong mo ba ako? Lin Liao, hindi pa kami engaged. Shen Yanbin, sabi mo dati gusto mong bilhin ang Pioneer Group. Sabi mo pumayag ang tatay ko. Sinabi mo papakasalan mo ako. Ako sinabi mo kailangan mo ng financing. Bumenta ang tatay ko ng company para tulungan ka. Ngayon kinuha mo na ang pera. Ngayon kinuha mo pera, itinanggi mo na ako. Mrs. Shen. Lin Liao, inaakusahan mo ang anak kong lalaki. Ano ng motibo mo? Hindi ako siya. Sabi niya. Ilabas niyo ang video ko kasama si Shen Yanbin. Kung lalabas yung video, sasama siya sa akin. Bakit naging video ni na Shen Yanbin at siya? Sigurado siya ang nagpalit ng file. Hindi ako. Wala akong pinalitan na video. Hindi kayo naniniwala? Suriin niyo ang CCTV. Iyak na matagal na niyang pinalitan yun. Sapat na. Huwag ninyong isipin na makakagawa kayo ng isang peking video. Tapos iakusa ninyong manira sa pangalan ng anak ko. Shen Yanbin, ikaw ba'y magpapakilala bilang Shen family? Ang mga ganyang gulo at relasyon. Kung kailangang putulin, putulin na. Shen Yanbin. Hindi ba't pera lang ang gusto niya? May utang siya sa Lin family. Babayaran ko yan ng buo. Mula ngayon, wala na kaming ano-ano. Umalis ka na. Shen Yanbin, hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. MS Hao, mukhang kailangan kitang batiin. Nagkamali ang lahat. Siguradong peke ang video na yun. Gustong-gusto ko ang dasyaw. Pero siya naman ay kasintahan ni Lin Liao. Hindi ako nangahas mangarap ng sobra. Esensya na. Pasabihin nating napanood nyo lang isang palabas. Ngayon, ang Shen family ay natutuwa na makipagtulungan sa inyo. Ito ay magandang balita. May isa pa akong ipapahayag na bagay. Ito ang lolo Shen namin. Testamento niyang inihanda ng maaga. Nakakalungkot. Sayang, malubha siyang may sakit kaya di siya makakarating. Kaya ako na ang mag-anunsyo. Ang pagiging pinuno ng Shen family ay mamamana kay Shen Yanbin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang i-anunsyo to para sa akin? Anong ginagawa mo? Di mo ba talaga inakala na ang kalokohang yan? Magkapalin lang ako ng paulit-ulit. Kung hindi ko na una kitang binigyan ng antidote, maloloko ka talaga. Munting doktor, huwag mo naman akong ilantad. Ang cute mo. Sinisira mo ang plano ko. Lolo Shen, okay po kayo. Ang ganda naman yan. Huwag kang magkangka. Hindi pa ako patay. Inakala mong magtatangka kang gumawa ng peke kong testamento. Ano? Ek na testamento. Kaya, ang pagiging pinuno ng pamilya ay hindi para kay MR Shen. Lolo, hindi ba ninyo gusto na ako ang maging pinuno? Nakipagkasundo na ako kay MRY. Sa pamumuno ko, ang kumpanya. Tiyak na unlad pa. Shen Yanbin. Kung hindi sinabi ni Shen huwaiwan sa akin, di ko talaga nakansin. Tuso at malisyoso ka. Ang cute niya. Anong sinabihan mo kay Lolo? Sabihin mo ng totoo. Lolo, hindi ninyo dapat paniwalaan ang isang walang kwenta na tanga. At huwag niyong paniwalaan si Shen Yanbin. Sinasabihan ko kayo, magpasya kayo. Tingnan ninyo si Yanbin para sa pamilya. Gaano siya nagpagod at nagtiyaga. Pagbabaya. Pinalaki natin si Shen, inalagaan natin siya. Hindi para siya'y maging isang maruming negosyante na walang konsensya. Tingnan ninyo ang balita mismo. Tingnan kung anong kasalanan ang ginawa niya.
Sinabihan, may reklamo sa gamot, hindi pumasa ang test. Ano bang klaseng kasalanan yan? Kamakailan lang, ang pangunang kumpanya ng South City, Suri Group, na-expose na may hindi pumasa sa drug test. At may ilang kaso ng pagkamatay na naugnay dito. Ayon sa investigasyon, totoo ang mga ulat. Iniutos na ng mga otoridad na itigil at iayos ng Suri Group. Sumailalim sa inspeksyon at investigasyon. Ngayong araw, 8 oras 2 minuto ng umaga. Inilantad na rin na may tax evasion ang Suri Group. Nagpadala agad ang tax office ng mga tauhan para mag-imbestiga. Napatunayan na malaki ang halagang hindi nabayaran. Posibleng humarap sa kriminal na kaso ang mga responsible sa kumpanya. Maliwanag, Ginoo. Sigurado akong fake yan. Ngayon, ang mga di magandang media, kumakalat lang ng tsismis. Nilalight ang grupo. Nilalight ang ating Shen family. Tama. Siguradong fake yan. Ginoong Shen, sigurado po ba kayo? Kakapirma lang natin ng kontrata. Siyempre, sigurado ako. Walang katotohanang ulat. Sino dito ang hindi pa naka-experience nito? Bigyan ninyo ako ng 3 araw. Ayusin ko agad. Ayos, mabuti. Lagi, pumirma at nag-invest si Ginoong Shen. Kung totoong may tax evasion na lumitaw. Wala kaming pera. Paano natin babayaran ang multa? Tama naman. Buti na lang pek ang balita. Yan Bin, kuya. Naniniwala ako, pekto, sigurado. Ang lakas ng media ngayon. Kaya nilang hikayatin ang mga ahensya. At sabay-sabay silang magpeking istorya. Pero kung totoo ang balita, naniniwala ako, mabilis lalapit ang pulis. Tawagin ang kuya ko para maggaliwanag. Tumahimik kayong dalawa. Lolo Shen, matanda na po kayo. Madali kayong maluloko. Pinaglalaro na kayo at di nyo pa alam. Ibabalik ko na kayo ngayon. Ako raw ang hindi marunong makilala ng AO. Sige, magpapaloko na lang ako ngayon. Bago ako pumunta, bilang chairman ng Suri Group, inihayag kong ipinahayag kong nagbankrupt ang grupo. Peste, ang matandang tu. Anong karapatan mong ideklara ng pagkabangkarot? Iyan ang pag-aari ko. Kung maggatangka kang galawin siya uli, baka mawalan ka pa ng kamay. Shen Yanbin. At tandaan ko to. Lolo Shen, kahit ano paman, hindi dapat magkabankrupt ang grupo. Kung mangyari yan, sirang-sira ang kabuhayan ng Shen family. Mababayaran mo ba ang napakalaking utang na to? Shen Yanbin, alam mo sa sarili mo ang kasalanang ginawa mo. Kapag di mababayaran ang utang na to, asahan mong makukulong. Chairman Chen, kung may mangyari sa akin, matitigil ang ating partnership. Ayaw mong masayang ang malaking proyekto na ito. Di ba? Makipag-ugnayan ka kay MR agad. Tutulungan niya ako. Shen Yanbin, nandoon mismo si MRY. Bakit hindi ninyo siya personal na lapitan at pakiusapan? Nasaan siya? Chairman Chen, sinasabi mo na si Shen Huiyuan ang MRY? Kung totoo yan, kaya pwede namang humingi si Shen ng tulong sa sariling kapatid niya. Hindi ba pwede siyang tumulong? Hindi. Di pwede. Walang kwenta siyang inutil. Tumahimik ka. Shen Huiyuan. Siya ang totoong boss sa likod ng South City Chamber. Ginong Y. Hindi ba't may kapansanan ang Shen Rosho? Araw-araw, walang ginagawa. Paano siya maging si Ginoong Y? Tingnan mo, bongbo naman ang kamay niya. Sa palagay ko, nagpapakatanga lang si Shen Rosho. Nag-ipon para sa malakihang galaw. Ang cute mo naman. Lahat to ay konspirasyon mo. Ano ba talaga ang layunin mo? Madali lang. Gusto kong magkasama kayo mag-ina sa impyerno. Ikaw, kahit paano man, nagpalaki ako sa'yo. Inaggalaki ko. Sa 5 taon ko, inilubog mo ako sa bato. Sa 6 na taon, pinaso mo ang mga daliri ko. O sa 10 taon, itinulak mo ako pababa. Nabali ang mga binti ko. Nanay, o araw-araw, ginagamit mo ang buhay ng tunay kong ina. Pilitin akong saktan ng sarili para sa libangan mo. Huiyuan, anong sinabi mo? Palagi niyang ginagawa yan sa'yo, yung masamang babae. Shen Huiyuan. Napakabastos mo. Kung may masisisi, siya ang tunay mong ina, yang walang hiya. Niya inaki ang asawa ko. Kaya lumabas ang ganitong sira. Ikaw, nagrebelde ka. Nanay, Lolo Shen, tulungan ninyo ako. Kahit ano pa man, asawa ako ni Lin Feng. Huiyuan, bitawan mo siya. Lolo Shen, si Yanbin din ang apo ninyo. Siya ang tunay na anak ni Lin Feng. Siya ay isang ipinanganak sa labas lang. Hindi nare-respeto ang ina. Kuya, kailangang paalisin siya sa Shen pamilya. Ama ang sinabi mo. Hindi namin dapat ipamana ang Shen sa isang dayo. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Mama, Ayoko si Shen Yanbin ang maging pinuno ng pamilya. Wala siyang karapatang iyon. wala rin akong karapatang iyon.
Kaya ba ang anak mong mahal mo ng sobra, na siya na ang may karapatan? Sa puntong ito, ayaw mo pa ring ilabas ang katotohanan. Ang katotohanan, gusto mong kumapit sa mayaman. Naakyat ka sa higaan ng asawa ko. At isinilang mo si Shen Huiyuan na mantingki. Zhao Qingqing, kahit magising ka man, hindi mo mababago ang pagiging kabit. Tama. Hindi ko dapat nagpadalos-dalos noon. Nang may asawa pa si Shen Linfeng, nagkaroon kami ng relasyon. Mama, Hindi kita sinisisi. Ang pinakakinababahala ko ay dalhin ka sa mundong ito para magdusa ka. Ang cute naman, kinikilala mo na rin sa wakas. Sabi ko na ba sa'yo kanina? Ang kapal ng mukha mo. Lolo Shen, tingnan mo kung anong babaeng ito ang nanganak ng anak. Wala siyang karapatang magmana ng pamilya. Ang anak kong si Yanbin lang ang may karapatang iyon. Ito rin ang pagkakautang ninyo sa akin ng Shen family. Anong utang ng Shen family sa'yo? Sinira ninyo ang relasyon namin ni Linfeng at sinamantala ninyo para lasunin siya, para mapilitan siyang pakasalan ka. Iyan ba ang pagkakautang na sinasabi ninyo? Kalokohan yan. Ito ang pagmamahalan namin ni Linfeng. Ay ang tunay na pag-ibig naman. Hindi ka man lang nalapitan ni Shen Linfeng. Kung ganoon, saan naman nanggaling ang anak mong malaki? Mama, mahula ka, di ba? Ako ang anak ng tatay ko. Naman, anak mo nga. Hindi mo ba alam kung nilapitan ba ako ni Linfeng? Kung hindi niya ako nilapitan, bakit ka naman umalis ng galit noon? Noon, tanga lang ako. Kung nilapitan ka niya, bakit ka naman nagmamadaling lasunin siya? Nonsense yan. Matagal na siyang patay. Huwag mong subukan akong mag-lane. Patay na siya. Hindi patay si Lolo Shen. Pinakain mong lason si Lolo Shen. May matibay na ebidensya. Hindi ako. Si Shen Yanbin ba talaga isang mayembro ng Shen family? Madali lang patunayan yan. Babaliwala ka pa ba? Ipinapahayag ko na si Shen Yanbin at ang malisyosong mag-ina na sina Zhu Ruier ay itataboy mula sa Shen family. Ang tanging apo ng Shen family, si Shen Huiyuan, ang magiging bagong pinuno ng pamilya. Mama, hindi talaga ako apo ng Shen family. Ikaw pa nga ang kinasal sa tatay ko. Bakit ka pa nakikipagligaw sa iba? Anak. Nakakatuwa ka pa rin, grabe. Bakit hindi ka nalang mamatay? Anong ginagawa mo? Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko na matiis to. 28 hiwa sa kabuuan. Ito pa lang ang unang hiwa. Anak. Kung may gusto ka, sige, sa akin na. Ako ang nagparusa sa'yo. Wala itong kinalaman kay Yanbin. Mama, Hindi ka makakatakas. Isang karayom para maramdaman mo. Ang sakit na tumatagos hanggang buto at puso. Magtiis ka ng dahan-dahan. Ang sakit. Tumigil ka, masakit na. Lolo, ako ang gumawa ng mga iyon. Mga ginawa ng nanay ko yan. Hindi talaga ako nakakaalam. Lolo, ngayong maraming taon na ang lumipas, itinuturing ko ang sarili ko bilang apo ninyo. Tulong po kayo sa akin. Kahihiyan ninyo, dapat hindi na mabuhay. Shen Huiyuan, kuya, patawad sa iyo. Alam kong nagkamali ako, kuya. May kapangyarihan ka ngayon. Tulungan mo akong iwasan ang kulungan. Saig. Pero hindi ko matitiguran na hindi ka mapapatay. Nahanap na rin namin ang tao. Mahal ko. Mahal ko. MR Liu, bakit mo ako ginaganti? Ikaw ang pumatay sa anak kong babae. At nagtatanong ka pa bakit? Nagkakamali ka. Ang pangalan ng anak ko ay Kiran. Liu Kiran. Wala akong kilalang Kiran. At akalain mo pang magsisinungaling ako? Nang nakita ang anak ko, wala siyang kilalang bahagi ng laman na buo. Shen Yanbin. May mga testigo at ebidensya na. Akala mo makakatakas ka? MR Liu, hindi ko talaga sinaktan ang anak mong babae. Totoong nagmamahalan kami ng anak mo. Magkasintahan kami. Si Zhao Wan yon. Selos ang pumatay sa kanya. Siya ang pumatay kay Kiran. Siya ang tunay na salarin. Ako ay inosente. Kuya, naniniwala ako na hindi ikaw ang pumatay kay Kiran. Pero ayon sa alam ko, sa likod ng mga eksena, mukhang dinadaya mo at inaabuso ang maraming babae. At ang nakakatuwa pa, tila lahat sila ay namatay. Tama. Ako ang pumatay kay Kiran. Pero ikaw, Shen Yanbin, ginagawang laro mo ang mga babae, walang pakundangan. Ilang beses mo na silang pinahirapan. Iniwan mong halos wala na silang buhay. Hindi pa ako nakakasimulang kumilos. Ikaw ang tunay na mamamatay tao. Sira ulo ka. Dalhin ninyo siya.
Walang kwenta. Bayaw. Hindi mo inanyayahan si ate sa salusalo. Pero kasama mo si UC. Ano ba ito? Balak mo bang makipagdiborsyo kay ate? Sabi nga niya iyan. Bakit hindi ako dumiborsyo para pakasalan ka? Lindsay. Ano ngayon kung si Shen, Huaiyuan ang naging punong bahay? Yaman at karangyaan. Hindi para sa'yo. Wala kang pakialam kung maghiwalay kami. Ayaw mo bang bumangon? Playboy, Ikaw si Lindsay. Naintindihan ko na. Nagkakaisa kayong lokohin ako. Lindsay, ako ang iyong fiancé. Ano bang meron sa cute na yun? Dapat tumulong ka sa akin. may masamang palatandaan ka. Pagpasok mo, magtrabaho ka ng sobra sa makinang panahe. Kung hindi, hindi lang pera ang mawawala. Mawawala pati buhay mo. Munting cutie, hintayin mo akong lumabas. Papatayin kita. Akala mo makakalabas ka pa? Ipapahamdam ko sa'yo ang sakit na 100 bises ng sa anak ko. Hanggang mamatay ka. Dalhin mo na. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong makalabas. Hindi ko akalaing ikaw ang tunay na doktor. Hindi ka pala bulag. Matagal mo na ba kaming niloloko? Lindsay, ganyan ka. Masisira ang puso ni na mama at tatay. Hindi pa sapat. Gagawin ko pa silang mas malungkot. Ikaw, Shen Huaiyuan, ate ang nandaya sa'yo ng matagal. Huwag mo naman siyang sisihin ng todo. Dahil gusto lang niyang makipagsosyalan kay MRC. Kahit medyo makasarili lang. Ano ba? Pinaniwalaan mo siya? Lin Liao, may utak ka pa bang magkalat na tsismis? Huwag kang mag-alala, Master. Papalakasin ko ang loob ko. Ipapa-blacklist ko siya sa buong industriya. Kahit mga lakal na lang siya sa kalsada, hindi siya makakasurvive. Lindsay. Ayoko ng ingay, parang kuliglig. Napakaingay. Hindi ba dapat manahimik ka? Tanga, ano bang karapatan nyo para paalisin kami? Grabe, wala na talagang respeto. Tatawag ako ng pulis. Shen Huaiyuan, may nang ambush sa bahay namin. Pinagtulak nila kami palabas. Pinadala ninyo yun. Shen Huaiyuan. Iyan ay illegal. Umalis na kayo agad. O sasampa ako ng kaso dahil sa paglabag ng pag-aari. Lindsay, huwag mong akalain na dahil naging misis ka sa Shen family, pwede ka nang gawin ang kahit anong gusto. At isa pa, nabili ko na ang Pioneer Group. Yari ang negosyong tatay ko. Wala akong iwan sa inyo kahit konti. Anong karapatan mong kunin yan? Iyan iniwan ng tatay mo para sa akin. Alam mo ring iniwan ang tatay ko sa'yo. Anong kasalanan ang tatay ko sa'yo? Kinamumuhian mo siya, gusto mo na siyang mamatay. Ikaw, anong kalokohan yan? Naalala ko na lahat. Ang bait ng tatay ko sa inyo. Dahil sa kanya nabuhay kayo. Hindi kasama si Liao sa usaping to. Nagtulungan kayong patayin siya. Inagaw ninyo ang lahat ng ari-arian niya. Lin Zhongliang, Yin Hong. Ilang taon na? Nakatira ba kayo? Sa kwarto kung saan pinatay ang tatay ko? Nakakatulog ba kayo dun? Sinisiyaan ninyo siya. Lindsay, nagsisinungaling ka. Hindi ganyan. Sa natitirang buhay mo. Kayong dalawa ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Isa na sana ko kayo sa bilangguan. Dalhin siya. Sisi, may dahilan ako. Pakinggan mo muna ako. Wala kayong ebidensya. Ano ang basehan ninyo para hulihin ako? Wala akong kinalaman dyan. Wala akong alam. Bitawan niyo ako. Lindsay, walang utang na loob ka. Sana hindi ka makaligtas. Hintay ka lang. Tatay, matulog ka na ng mahimbing. Estika. Kung wala kang pakialam, huwag mo guluhin si Lindsay. Naiinis siya sa'yo. Hindi siya naiinis sa'yo. Umalis kayo. Hindi nakakagulat kung bakit gustong magdiborsyo ni Lindsay sa'yo. Lindsay, ano man ang gawin mo, susuportahan ka ni Lolo Shen. Yung gamot na binigay mo sa akin noon, yung Dan, meron pa ba? Shen Huaiyuan, ano pang hinihintay mo? Dali, kumbinsihin mo siya. Paano ko siya kukumbinsihin? Tanga ka. Umamin ka. Magkunwari kang naghihirap. Yakapin mo siya at umiyak ka. Ganito ginawa ng tatay mo noon para ibalik ako. Dali na, dali. Diborsyo pa, kailangan pang ganito. Tingin sa kamera. Guwapo, ngiti ka naman.
Ngiti ka ng mas masaya. Yung lumang wedding photo namin. Ang pangit. Itong ito. Baka masyadong mabilis. Sabi sa libro. Sabi sa libro nakakagalak raw ito sa tao. Gusto kong malaman kung gaano ito kasaya.